Ito po ay itong mensaheng ito ay fresh na fresh pa. Tinago ko muna ang ating gift kasi bubuksan natin siya next Sunday. Mayroon pong fresh manna from heaven. So gusto ko pong i-share kagad sa inyo ito. Alin bang gusto natin? Pag kayo po ba'y kumain ng tinapay, ano pang gusto niyo? Yung bago o yung bahaw? Bahaw. Magastos kasi sa kape yung bahaw. Okay, sasaw-saw na pa. Hallelujah. Okay? So, fresh from heaven. Okay, so fresh baked from heaven ito. So, ngayong pong araw na ito, nais ko po na bago tayo magsimula, hingin natin muna ang patnubay ng Holy Spirit. And just bow down our heads and just close our eyes. Father God, once again, lumalapit po kami sa iyo. Nihiling po namin ang inyong patnubay at gabay sa araw na ito. Lord, salamat sa revelation na ang gawain ito ay hindi para sa amin, kundi ito ay purong-purong para sa iyo. Kaming lahat na narito ay mayroong tungkulin ang magbigay ng papuri at parangal sa iyong makapangyarihang pangalan. Ang dalangin namin, O Diyos, sa araw na ito ay magawa namin magampanan ang pinakadakilang oportunidad at dakilang pribilehiyong ito, Panginoon. Kaming lahat ay bigyan niyo po ng isang sound mind, isang gising na diwa, isang spirito na uhaw sa iyong mga salita, at higit sa lahat, nais, Panginoon, ay kay parangalan at sambahin. Luwalhatiin ka sa araw na ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? So, sige ho, huwag niyo mong si Lord. Huwag niyo mong tupirin. Nakakahiya kung tumitin natin dyan. Ito po ay hindi ko na po siya nalagay sa PowerPoint kasi talagang ano po ito, presko. So i-share ko na po sa ating kaagad ito. So I want you to hold your Bibles with you para po marami pa ako mga references na verses kasi every time we preach the Word of God, it should be backed up with the Word ng Panginoon. So hold your Bibles with you para po ma-check nyo rin kung talagang itong ating mga sinasabi ay nasa salita ng Panginoon. So the title of our message today is With God, Everything is Alright. Okay, sabi sa katabi mo, with God, everything is alright. Okay? So, mayroong mga pagkakataon, dumaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay natin. I want you to know, mayroon pa akong good news sa ating lahat. Do you want to hear the good news today? Yes. Sa buhay na ito, may problema talaga. That's the good news. Amen. Okay? Tama? Kasi pag wala ka ng problema, mauna ka na. Dumiretso ka na. Therefore, whether we like it or not, the Lord says in His Word in John 16:33, in this world you will have troubles. Okay? But be in good cheer, sabi ng Panginoon, for I have overcome the world. Okay? So, ibig sabihin, may troubles man tayo, but God is in control. Amen. So with God, everything is alright. But kailangan maintindihan muna natin, first things first, let's talk about God, the power of God. Okay, the Bible says in Psalms 102 verse 25, in the beginning, you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. In the beginning, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. Tingin po sa harap. Dapat maintindihan po natin na lahat po na nag-i-exist sa buhay na ito, lahat po na nag-i-exist sa mundong ito, even our surroundings, there is only one Creator. Mayroon pong isang Creator na gumawa niyan. Ito'y walang iba kundi ang Diyos. Amen. Okay? We should know that. And that's the good thing na gusto kong malaman nating lahat. Even us, kahit tayo po mga tao, nilikha rin po tayo ng Panginoon. Amen. Amen? So God is the creator of all things. Genesis 1:1, alam na natin, in the beginning, God created the heavens and the earth. Everything. Until 6 days, tinapos ng Panginoon. Pang-anim po, ang tao ang kanyang huling nilikha. So what does it mean? God created man. Pagkasabi sa katabi mo, God created you.
Wonderfully. Okay, kaya nga ho, lahat po ng nilikha ng Diyos, gwapo at magaganda. Nakita lang yung katabi mo, payag ka, di ba? Wala naman choice yan. Okay? Kasi nga, iba-iba ang ating itsura. Kasi nga, hindi tayo nilikha ng Diyos na pare-parehas. Unique. Kaya pag ang itsura mong yan, Ronald, ay nag-iisa lang yan. So wala mong katulad yan. Amen. Okay? So ibig sabihin, yun lang yun. If others will not tell you you're beautiful or you're not handsome, problema na nila yun. Okay? Pagkasabi sa katabi mo, problema nila yan. Hindi lang sila marunong mag-appreciate ng beauty. Okay? Because this face is created by God. Amen. So, kahit hindi ka magsabing, ako'y handsome, handsome ako sa sarili ko. Amen. Okay? Why? Because God created us wonderfully. Amen? Amen. So God made man. Tingin pa sa akin, that is why it is a failure for man to be detached from God. Okay? And to live on his own. Kaya nga ho, hindi tama, failure ang ang tao na mabuhay na hiwalay sa Diyos. Amen. Why? Because you cannot live without God. Amen. Tingin po sa akin, ang Diyos ay Diyos kahit walang tao. Yes. Nako ha ho? He will remain God even without you. Pero ang problema ganito, pag ang tao walang Diyos, delikado. Amen. Why? Because God is the source of life. God is the source of strength. God is the source of everything. Now if you live without God, you live away from God, what will happen? You will perish. Kaya nga ho, maybe habang nagsasalita ngayong umaga, you check your connection with God. Okay? Kasi ngayong umaga, tinitingnan natin baka yung connection mo kay Lord static. Nakaranas na kayo ng static connection? Okay? Yung pagsasaksak mo, loose yung pagsaksak mo, ang ganda na ng pinakinggan mo, mamaya-maya, biglang namatay, tapos i-check mo, na maluwag lang pala. Mami ho, ngayong umaga, mayroon po iba sa atin, maluwag ang connection kay Lord. Kaya minsan, may blessing, minsan wala. Minsan successful, minsan failure. Gusto niyo ng success? Amen. With God, everything is alright. Amen. Ano lang kailangan mong gawin? Fixed your connection. Okay, sabi sa katabi mo, ayusin mo ang connection. Okay? We can never live, we can never live alone. Because God, our Creator, the giver of life, and the one who knows the best purpose for our lives. Ang Diyos ang nakakaalam kung ano maganda para sa'yo. Amen. Okay? Tingin sa akin. Huwag kang magalit, ha? Huwag kang magalit. Hindi mo alam kung ano maganda para sa'yo. Ulitin ko. Gagalitin ko kayo. Hindi mo alam kung ano maganda para sa'yo. Amen. Bakit Diyos lang ang nakakalam kung ano maganda para sa'yo? Amen. Now, if God is the one who knows what is good for you, then connect yourself with Him. Amen. Aliwanag ba? Kasi tayo mga tao, palagi natin tinitingnan, alam ko, ito yung maganda. Ito yung maganda para sa akin. On your own eyes. There seems a way that's right to a man, but at the end, destruction. Ano ba, ho? Ulitin ko ulit. Wala pa alam kung magalit ka. Hindi mo alam kung ano maganda para sa'yo. Bakit? Isa lang nakakalam kung ano maganda para sa'yo. Diyos. Amen. You connect yourself to Him, and you will find your purpose in life. Amen. Hallelujah. Kaya pa? Amen. Wala pa lang yan. So, listen to this. Kung kaya nyo sulat, sulat nyo. Only a life lived with God and for God is meaningful. Amen. Only a life lived for God. Okay? Live with God and for God is meaningful. Pag ang buhay mo, ibinuhay mo kasama ang Diyos at para sa Diyos, makahulugan ang buhay na yan. Amen. Pero pag yan po'y hindi nabuhay para sa Diyos, yan po'y walang kabuluhan. Bakit? Apart from God, life is useless. Amen. Let me repeat. Apart from God, life is useless. Full of misery and most of all, no sense of direction. Why? Walang patutunguhan ng buhay na wala sa Panginoon. Amen. Ito na naman uli. You are blind.
Hindi mo kasi saying, bulag ka! Amen. Hindi mo nakikita kung anong future. Sino rito malakas sa loob magsabi, Pastor, alam ko anong future? Wala. Kapag sabi sa katabi, hindi bulag nga tayo. Ayaw pang aminin. Okay? I am blind to the future. But praise God. Why? Because ang Diyos na pinaglilingkuran natin, naroon na sa future. Naghihintay na. Inaayos na yung future mo. Ang kailangan mo lang gawin, sumunod ka lang sa Kanya. Amen. Pag sabi sa katabi mo, mayroon kang napakagandang future kay Lord. Okay? Kaso ang problema mo, hinahanap yung future mo. Sino rito nakita ng hamster? Alam mo ba, Michelle, yung hamster? Yung, di ba, meron siyang takbuhan. Yung bilog na bakal. At tuwan-tuwa naman tayo, pinapatakbo natin. Ang alam ng hamster, nakatakas na siya. Ang layo na narating niya. Pero nagtataka naman siya. Ikaw na nagbumubugaw sa kanya, nandiyan pa rin. Bakit hindi ako makawin? Okay, pagkasabi sa katabi mo, hamster ka ba? Kasi anong nangyayari? Baka ikaw ay lakbay ng lakbay, layo ka ng layo, baka akala mo malayo na narating mo. Yung pala, magising ka sa katotohanan, nandiyan ka pa rin. Minsan iba sa atin, nabubuhay parang hamster. We want to reach our dream, we want to achieve our goals, but we are doing it alone. Kapatid, di mo magagawa yan mag-isa. Kailangan mo ng tulong ng Diyos. Now, I don't care kung anong pinagdadaanan mo. I don't care kung anong problema mo. Basta kasama mo si Kristo, panalo ka. Malapakan natin si Jesus. Hallelujah. Brother August, hindi po ding malayo ang marating mo. Tingin po sa akin, huwag po kayong magalit. Galit-galit tayo kung gusto nyo. Pero ito lang gusto ko sabihin. Pag hindi mo sinama si Kristo sa lahat ng plano mo, sa lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, I'm telling you, I can almost prophesy to you, talo ka na. Pero kahit tagilid ang kalalagayan mo, tingin mo mukhang talo ka sa laban na to, isama mo si Kristo. Why? Because God will fight for you. Hallelujah! Glory to God. We should trust God, our Creator, for us to become successful and happy in life. Hindi ko yung isang senador na nagsabi, gusto ko happy ka. Hindi niya kaya. Amen. Nagpadaya naman, nagpabola naman kayo, bumoto kayo. Ano nangyari? Si Lord pakinggan nyo, sabi ni Lord, gusto ko happy ka. Amen. Si Lord ang gusto, happy tayo. Amen. So yung scripture, gusto niyo scripture? Amen. Okay, sabi po sa King James Version, Psalms 144 verse 18, happy is that people that is in such a case. Ye happy is the people whose God is the Lord. Amen. Sino raw ang mga happy people? Whose God is the Lord. Amen. Sino mga happy people? Whose God is the Lord. Sino mga happy people? Ang bagal ng internet nyo. Sinong happy people? Whose God is the Lord. Diyos mo ba ang Panginoon? Sabi ni Lord, gusto ko, happy ka. Okay? Psalms 146 verse 5, happy is he that God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord. Sino mga happy people? Whose hope is in the Lord. Sino mga happy people? Whose hope is in the Lord. Tingin sa akin, shh, dali. Hindi. Pag ang pag-asa mo nasa Diyos, happy ka. Amen. Amen. Diba? Eh kaso ang problema mo, ang pag-asa mo nilalagay mo sa kumpanya. As long na nasa kumpanya ako, happy ako. Gusto kong sabihin sa iyo, sa ayaw mo sa gusto, pag edad mo ng 65, tsugi ka. Amen. So sabi ng kumpanya, happy na ako sa iyo, tapos na, tsugi. Sa Lord, hanggat tumanda ka, hanggat humihinga ka, kahit uugod-ugod ka na, anong sabi niya? Asa ka lang sa akin, ako bahala sa iyo. Happy ka! Hallelujah! Palapakan natin sa Lord! Happy ka! Now,
for you to experience happiness from God, you need to let God get involved in all aspects of your life. Are you ready for this? Kung gusto mo maging happy sa buhay na ito sa Panginoon, kailangan hayaan mo si Lord mag-involve sa buhay mo sa lahat ng aspeto. Diyan ba kayo? Amen. Okay? Anong ibig sabihin ho? Pag si Lord ay mag-get involved sa buhay mo, anong ibig sabihin? It is allowing Him to participate during the planning stage. Ano daw ho? Sino rito gusto maging happy sa buhay nito? Taas po ang kamay. Ay, may tama ka sa isipan mo pag hindi ka magtaas ng kamay. Okay? So, ano ibig sabihin no? Pag gusto mong maging happy, kailangan involve si Lord sa mga areas ng buhay mo. Amen. Now, ano ibig sabihin pag i-involve si Lord, si Laura? Ano ibig sabihin? You will allow God to participate during the planning stage. Tingin sa akin, nagpaplano ka pa lang, involved na siya. Andiyan pa ba kayo? Hindi yung nagpaplano ka muna, ito ang plano ko. Ito ang plano ko. Si Lord, pwedeng hindi. Ito ang plano ko. Okay? Pagtapos ng plano, sinasabi mo, Lord, i-bless niyo po itong plano ko. Ako na magsasabi sa iyo, hindi. Bakit di siya kasali? Gusto mo i-bless? Isali mo siya. Bato-bato sa langit, tamaangkat may bukol ka sana. Ang dami mong plano, pero di mo siya sinama. Mag-ulit ka. This time, ulitin mo, kasama na siya. Amen. Okay? Kaya ikaw plano, medyo tagilid. Bakit ganito? Hindi ako happy, aking plano. Bakit hindi ka happy? Hindi siya kasali. Amen. Bakit sabi sa katabi mo, isali mo siya? Why? Because you are blind! I said you are blind! Amen. You don't know what is going to happen tomorrow, but I want you to know God knows what is going to happen tomorrow. Amen. If you involve Him, Lord, during the planning stage, Lord, ano sa tingin mo? Parang nga lang baliw. Sa tingin mo, Lord. Pag nagpaplano mo kayo, tabi niyo yung Bible niyo. Pag may tabi mo yung Bible niyo. Sa tingin mo, Lord. Sa Lord, buksan mo doon sa Hebrews 13:5. I will not leave you nor forsake you. I will not afraid what man can do to me. Ganun ba, Lord? Itutuloy ko ito, Lord. Everything in Jesus Christ is yes. Masagot eh. Bakit? Naranasan ko yan. Amen. Tingin sa akin. Pagkasama si Lord during the planning stage. Because there is no such thing as perfect in this world. But because God is included in the planning stage, may time sa sablay. Bakit wala namang perfect sa mundo ito? Ang maganda lang pag sumablay ang plano mo, confident ka. Bakit? Yung partner mo, hindi ka na iiwanan. Amen. Naka? Amen. Pero pag ang partner mo sali ay tao, ano sasabihin ng tao? Akong bahala, nandyan ako. Although gaano man siya ka, interesadong tulungan ka, nagkabulutong. Ihini ka. Gusto ko sa naman din sa meeting kasi di mo kala gusto mo, ilipat ko muna sa'yo huwag naman. Nato ha? Kahit kaano ka interesado ang taong tulungan ka, tandaan mo palagi may limitasyon siya. Amen. Kaya during the planning stage, you involve God. Now sometimes, paano ba si Lord mangusap? Minsan sa kanyang salita, o minsan magpapadala siya ng tao, Amen. o minsan sa pangayitong pangaral. Kinakausap ka na ni Lord. Yan kayo? Amen. Magagagawa ko ng peggery. Saan? Sa City Hall. Peggery?
Sa City Hall, anong department? Budget department. Wow! Foolishness! Sometimes hindi tayo logical. Why? Because we don't involve God. Sino sa inyo tayo babalak may negosyo? Babalak, nagpaplano. Kung hindi po kasama ang Diyos, sabihin mo sa mga partner mo, regroup tayo! This time, let's include God. Amen. 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 Amen? Amen. Pag sinasabi mong i-involve si Lord, it's allowing Him to participate during the planning stage and allowing God to make changes. You want God to be involved? You want to be happy? Then allow God to make changes. Andiyan ba kayo? Amen. Yan ang pinakaayaw natin. Hindi, pastor, planchado na yan. Alam mo, pastor, planchado. P-L-E-T-S-A-D-O. Planchado. Hindi na pwedeng galawin. Na kung ganyan ang gusto mo mangyari, umanda ka sa katakot-takot na aberya. Want to be happy? Let God get involved. And how to do it? Allow Him to make changes. Amen. Gusto niyo ba yan? Amen. Ang madali mag-amen pagka pagka wala pa, pero pag nandyan na, pastor, ito na yun Allow Him to make changes. Andiyan ba kayo? Amen. Ganon po pag nag-involve si Lord. Bakit? Gusto niya, happy ka. Okay? Para maging happy ka, hayaan mo siyang magbago. Babaguhin ang ilang plano. Ano pa? Ito ang pinakamatindi. Pag gusto mo maging happy at mag-involve si Lord, ganito po yan. Allowing God to be the head and the final decision maker. Amen. Ulitin ko. Allowing God to be the head and the final decision maker. Ay, patay. Hindi ikaw ang magdi-decide. Sino magdi-decide? Si Lord. Amen. Kaya mo niyo ba yan? Amen. 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 Hindi ho. Ito talaga yun Now, if you will not allow God to be the final decision maker, you can still pursue, but you are pursuing something that is not guaranteed to be a success. Ha? Amen. Gusto mong guaranteed yung success? Nandiyan ba kayo? Gusto nyo ng guaranteed success? Amen. Let God be the head and the final decision maker. Amen. Kahit tapos na lahat yan, pero Lord, baka mayroon ka pang revisions, baka mayroon ka pang gustong gawin, baka mayroon kang gustong desisyonan. Pag sabi ng Panginoon, okay, ganito, i-scratch mo lahat yan. I-scratch mo lahat yan, bakit gawa tayong bago? Amen. Kaya mo? Amen. Madali mag-amen na yun, siyempre. Amen. Walang problema, pastor. Pero pagdating ang plano, yung gumastos ka na ng malaki, tapos sabihin ng Panginoon, huwag mo ituloy. May nangyari pong ganito. Nagplano siya, gumastos na ng 1 milyon. 1 milyon na. Ibigla ng... kasi ganito pag gusto mo marinig si Lord, nangungusap siya. Pag gusto mo marinig si Lord, nangungusap siya. Amen. Ang pangungusap sa kanya, huwag yan. 1 milyon ang ginastos. Nagtanong, sumagot si Lord, huwag yan. Ibig sabihin, huwag mo nituloy. Alam mong ginawa? Impression sa akin na Lord, huwag nang ituloy. Pero 1 milyon ang ginastos ko rito, paano ko mabawi ito? Anong ginawa? 1 milyon na tinuloy. O di 2 milyon lugi niya. Amen. Tingin sa akin, pag sinabi ni Lord, huwag agad. Amen. Pagka sabi sa katabi mo, hawak mo yung kamay. Pag sinabi ni Lord, huwag na. Makulit 1 milyon na lugi na ako. Ano nangyari, Sally? Naging 2 milyon ang lugi niya. At pagkatapos sinabi niya, tingin sa akin, ito yung mga pamatay natin Sana, kung nakinig na lang ako kay Lord. Nakawa? Kung nakinig na lang sana ako kay Lord, 1 milyon lang sana ang tali. Nasaan ako yung bahay? Pero limata na. Tingin sa akin. Kung mayroon na kayong mga desisyon na nagawa, na hindi si Lord kasama, at medyo tagilid ka na, itigil mo na agad. Amen.
Medyo nagpahirapan na naman tayo sa Tagalog. If you have decisions, Grabe yung English. Maganda na lang. okay, pag nakita mong tagilid, Michelle, huwag mo nang ituloy. Tagilid eh. Nakawa? Kasi nung planning stage, hindi kasama si Lord. Baka, tagilid na eh. Ang ginawa mo, gusto mong bumawi, baka may tuwid mo ba? Huwag! Tigil mo na. Amen. Bakit? Tagilid na yan. Ang gagawin mo, magplano ka ng panibago, this time kasama si Lord. Amen. Ba? Lord, tagilid na eh. Patawarin niyo pa kung di kita na-involve. Sabi na Lord, dahil in-involve mo na ako ngayon, kaya-kayang ayusin yan. Isang ganun, That's right. Amen. by His word! Mapapago agad. Eh, ang ginawa mo, tagilid na, gusto mong itayo. Kapatid, tumingin ka sa akin. Pag wala si Lord, wala kang magagawa. Amen. Nandiyan ba kayo? Now, tingnan natin. In what areas of our lives we will going to involve God? In what areas? Number one, in our desires. Ako po ay isa talagang natatakot pagdating sa mga desires nating mga tao. Bakit? Pag tayo nagnasa, ay talagang matindi. Di ba? Gusto kong pumunta sa US of A. Sa USA. Gusto ko talagang makarating dyan. Grabe tayo mag-desire. At minsan, pag yung desire natin ay hindi involved si Lord, it focuses more on ourselves. That's right. Heather, may paalala ang Bible. Okay, sulat yun na lang. Nasa Bible to lahat. Psalms 37 verse 4, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Tingin po sa akin, kailangan sa desire pa lang natin, involved na ang Diyos. Amen. Ha? Kasi itong desire na to, pwedeng magiging self-centered. Pag self-centered ang desire mo, you will do everything just to satisfy yourself. That's right. Pero ang sabi ni Lord, madali lang pala masatisfy o makuha yung desire ng heart mo. Paano lang? You delight yourself in the Lord. Sa Tagalog, maganda pagkasabi, hanapin mo ang kaligayahan mo sa Diyos at makakamtan mo lahat ng iyong mga ninanasa. Amen. How to fulfill our desires and how to make sure yung desire mo tama? Delight yourself in the Lord. Magpakaligaya ka sa Diyos. Sabi po sa Philippians 2:13, for it is God who works in you to will, to desire, and to act in order to fulfill His good purpose. Tingin po sa akin, whether we like it or not, nabuhay po tayo because God created us for a purpose. Amen. Pakisabi sa katabi mo, may purpose sa Diyos, ba't buhay ka ngayon? Nakawa? Amen. May purpose ang Diyos, ba't buhay ka ngayon? Pero tingin sa akin, God had also given us a free will. Yung free will mo, pwede mong gamitin sa sarili mong purpose. Pero I want you to know, look at me, I want you to know, before you were born, may purpose na ang Diyos sa buhay mo. Amen. Diba? May purpose na ang Diyos sa buhay mo bago ka pa'y panganak. At kung buhay ka hanggang ngayon, pinufulfill na Lord. Pero, dahil ma-epal ka, nag-isabi sa katabi mo, ma-epal ka. Okay? Pilit mong sumaside-line ka at sinasabi mo, dito yung purpose ko eh. How can you find your purpose? You do not create yourself. Tama? You did not create yourself. Your Creator is God. Therefore, kung siyang lumikha sa'yo, siyang nakakalam mo nung mabuti para sa'yo. But because mayroon ka sariling will, gusto mo, gawin yung gusto mo. Kaya madalas, sablay. Pag-isabi sa katabi mo, sablay. Okay? It is God who works in you. He will work in you if you will delight yourself. Naka? Mag-work siya sa'yo, at pag nag-work siya sa'yo, ano mangyayari? He will work in you to will. This time, pag nagnasa ka, iba na yung nasa mo. Yung nasa mo, kung ano yung nasa ng Diyos. At ano mangyayari? To will and to
sa will at purpose ng Diyos. At anong mangyayari? Tsaka mo lang mapupulfill ang purpose na gusto ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Kapatid, involve God in the area of your desires. Kasi madalas pag tayo na po nagnasa ay talagang kakaiba. Number 2, saan mo siya involved? In your plans. In the area, involve God in the area of our plans. Sabi po sa Proverbs 16:1, we may make our plans, but God has the last word. Nasa tao ang pagpaplano, subalit si Yahweh ang nagpapatupad. Nandiyan ba kayo? Amen. Pwede ba natin palakpakan muna si Lord? Hallelujah! Sa plano natin, kailangan kasama si Lord, involve si Lord. Bakit? Ang liwaliwanag tayo nagpaplano, si Lord nagpapatupad. That's right. Ngayon, kung hindi mo siya i-involve, paano matutupad yan? Amen. Andyan pa ba kayo? Amen. At of course, paki-recite na lang, alam ko, kabisado nyo ito. Jeremiah 29 verse 11, 1, 2, 3. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, and harm you, plans to give you hope in the future. Okay, yung iba may hope, yung iba hopeless. Okay? Plans to give you hope and a future. Kaya naniniwala ko, bago pa tayo pinanganak, tapos na yung plano sa atin Naalala pa yung isang Bible study, tinuro ko sa atin, sabi ko, ang buhay mo, parang pelikula na lang yan. Tama ba, Michelle? Ang director si Lord, ikaw ang actress. At bago ibigay sa yung script, tapos na yan. Kaya nga sinushooting na lang Bakit? Tapos na ang script. Amen. Diba? Dasali Amuncio. True to life story. Diba? Ngayon, ang kailangan mo na lang gawin, ano? To be the best actor. The best actress. Kaya tumatagal ang shooting, bakit? Hindi makuha ng direktor yung tamang anggulo. Hindi makuha ng direktor yung tamang emosyon. Sabi ng direktor, medyo, ano mo pa yun? Lord, hanggang dito lang. Hindi ka. Ibigay mo talaga yung tamang emosyon. Hindi mo maibigay yun. Kaya ano mangyayari? Take 2 tayo. Take 24. Yung 24 takes na, hindi. Ibigay mo yung tamang emosyon. Hindi mo magawa. Tingnan sa akin. Ang sabi lang na Lord, simple lang Gusto mo talaga matupad ang plano mo sa'yo? Gusto mo matupad yung plano ko sa'yo? Be the best actor! Amen. Pag sinasabi ko, ito gawin mo, huwag ka na kumepal. Ito na lang gawin mo. Sundin mo lang. Umiyak ka! Iyak, tawa! Sundin mo lang! Kaya problema Basta kung iyak, parang ang baliw niyan, iyak mo naman kayak-iyak, ay problema mo yan. Ganyan maganda. Amen. For I know the plans I have for you. Plans not to harm you. If you're harmed at this very moment, you are not feeling comfortable, I want you to know, it is not the will of God for you. Why? Because He wants you to prosper. He doesn't want to harm you. Ano pa kayo? Klaro ba? So, intindihin niyo po ito mabuti. Dapat involve si Lord sa planning. Why? Kasi siya na nakaalam ng plano Alam mo gagawin natin? Ganito lang sana kung maintindihan. Pwede bang lawakan niyo yung puso at kaisipan? Lawakan yung inyong spiritual thinking, yung mind niyo? Ganito lang kasimple yan Sana may makuha kayo. Paglapas mo sa lupa, whoop! Jaran! Okay? Tapos na ang plano. Ganito lang gawin mo. Nakikinig ka ba? Ganito lang gawin mo. Lord, what's next? Nagawa mo na. Next, Lord. Next. Next. Next, nabubuhay ka na sumusunod lamang sa utos at kalooban ng Diyos. Doon mo lang ma-enjoy ang buhay mo. Pero dahil ikaw mahilig ka sa adventure, ano nangyayari? Lord, sabi ni Lord, yung kunin mo. Hindi, ito Lord.
Hindi, ano yun, para sa plano yan, para mag-prosper ka. Ito, Lord. Sure ka? Oo, Lord. Sure na. Sure? Sure na sure. Ano mangyayari? Sablay. Dahil sumablay, napakasimple lang ng logic eh. Nakuha ho? Napakasimple ng logic. Anong siya gumawa? Tama? Ginawa ka niya. Therefore, alam niya kung paano ka bubuhayin. Therefore, alam niya kung paano ka pasasaganain. Bakit? Siya gumawa sa iyo. Amen. But because we want to exert, we want to implement our own plans, what happened? We suffer. Right? So, involve God in the area of your plans or in our plans. Number 3. Ito na ho. Pinaka-the best sa lahat. Number 3. In what areas we will going to involve God? In the area of our decisions. Okay, in the area of our decisions. Proverbs 3, 5, and 6. Ano sabi? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways. Pagkasabi sa katabi mo, in all your ways. Isa pa. In all your ways. Okay? Acknowledge Him. And He will make your path straight. Wow! Decisions. Amen. Dito ho, madalas nagkakatalo. May mga Kristiyano happy sa kanilang relationship sa Lord. May mga Kristiyano namang hapis na hapis. Magkaiba po yung happy tsaka hapis. Alam niyo ba ibig sabihin ng hapis? Alam niyo ibig sabihin ng hapis? Ay, hindi pala mga pure Tagalog ito. Ako may Bisaya, pero alam ko yung... Michelle, alam mo yung hapis? Ha? Di ba? Hapis! Yung happy, alam niyo happy? Yung hapis, alam niyo? Sobrang pagdurusa. Sobrang kapig hatian. Naka? So it's either you will feel happy or you will feel hapis. Right there? Decisions. Lagi niyong tandaan, nahaharap tayong lahat araw-araw sa desisyon. Maliwanag? Nakuha? Maliwanag? Amen. Lahat sa buhay mo, lalo na pag ikaw ay mayroon ng tamang kaisipan, nagsisimula na ang area o nagsisimula na ang paggawa mo ng desisyon. At gusto ko pong ipaalala sa ating lahat, if you want to be happy, let God be involved in the area of your decisions. Why? Because one false move, one wrong decision, it may ruin your life. Amen. Even your destiny. Nakuha ho? Do you understand this? Amen. Kaya importante, bawat desisyon mo, alam mo na kasama mo ang Diyos. Amen. Huwag kang magdesisyon ng sarili mo lang. Gusto ko ito. Maganda yan, gusto mo. Pero ang tanong, gusto ba ni Lord? Amen. Ulitin ko. Gusto ko ito. Ang tanong, gusto ba ni Lord? Amen. Pwedeng gusto mo, pero ayaw ni Lord. Amen. But because you get God involved, ano nangyayari? Nagkakaroon ka ngayon ng ng insight kung anong desisyon ang gagawin mo. Nakuha ho? Pero pag ang decision making mo, ikaw lang, at hindi kasama si Lord, anong mangyayari? Tingin sa akin, lahat sa pananaw mo, tama. Are you there? Tingin mo sa akin. Kung gusto mo na tama ang maging desisyon mo sa buhay, let
people who love you. Huwag niyong tanungin yung mga hindi nagmamahal sa inyo. Ang tanungin niyo yung nagmamahal sa inyo. Hayaan mo silang i-challenge ang decision mo. Ulitin ko. Pag gusto mong maranasan ng success, maranasan ng happiness sa buhay mo, kung may desisyon kang ginagawa, hayaan mong i-challenge o hamunin nino ng mga taong nagmamahal sa iyo ang nagawa mo ng desisyon. Amen. Amen. Kanya ngayon? Kasi pag walang magcha-challenge sa desisyon mo, anong gagawin mo? Itutuloy mo at lahat pa naman ng ginagawa mo, lalo na pag ikaw lang nag-desisyon at walang humamon, tama. Kasi sabi sa katabi mo, delikado yan. Okay? So you will ask God. You trust the Lord and you will ask Him. At ang sabi po, ang pangako sa Bible, He will make your path straight. Hindi ka magkakamali. Amen. Bakit? Kasi involved si Lord eh. Tingin sa akin. May mga times ganito. Nag-pray ka, in-involve mo si Lord. Ganito ha, para maliwanag lang sa inyo ha, mga kapatid. Pastor, nag-pray naman ako, in-involve ko si Lord, wala naman sumagot, wala naman nagsabing, Eliasar, ito ang gawin mo. Eh baka nang pag narinig mo yan, talagang matunaw ka naman sa takot. Sali. Mabuti isinali mo ko dyan. Nako ha? Hindi naman si Lord magkaganon, pero importante ganito, by faith. Pag sabi sa katabi mo, by faith. By faith. Nung nag-pray ka, Lord, involved po kayo rito. Okay na kay Lord yun. Ulitin ko. Lord, involved po kayo sa desisyon na ito. By faith, sumampalataya ko, involved ka. Okay na kay Lord yun. At sa oras na ikay lumarga na, sumigi ka na, nagkamali ka, sumigi ka, may abiriya, nagnampalataya ka, kasama si Lord, at babay abiriya, tatsakin ko sa iyo, hindi pwedeng hindi gumalaw si Lord, gagalaw siya, bakit? Amen. Involved siya. Amen. Wala pa ka natin si Lord, glory to God. Huwag kayo maghintay ha, baka mamaya, ayaw mo nang sumigi. Bakit? Wala pa ako narinig kay Lord eh. Michelle, tumiretso ka na. Saan, Lord? Huwag kayong, baka mamaya, August, ba't hindi ka pa kumilos? Wala pang sagot si Lord, Pastor eh. Baka yung opportunity, lumampas na. Amen. For without faith, it is impossible to please God. Kuha? Ang ibig sabihin ganito, you come to Him, you involve Him by faith. Kuha? Lord, ito yung desisyon na gagawin ko, involve po kayo rito, samahan niyo po ako, mangusap po kayo sa akin, but Lord, naniniwala ko, kasama na po kayo rito, implement. Pang! Pag-implement mo, mayroon niyang mga obstacles. Yes. At anumang klaseng obstacles, confident ka. Bakit? Involved siya. At pag mayroong sablay, may bagyong dumating, you can smile in the midst of the storm. Why? For Christ is in your vessel. Amen. Wow! Ngayon, maintindihan niyo na. With Christ in my vessel, I can smile. When? The storm. Involve Him. Don't make decisions without God's involvement. Are you there? Amen. Tanungin mo yung katabi mo, yung pang decision mo ngayon, kasali si Lord dyan? Pag may sumagot, hindi, sabihin mo, hello, ko. Okay? Delikado mo yan. Amen. Is God involved? I said, is God involved? Amen. Ngayon na lang. Basta amen, ngayon na lang. Involved na siya. Kasi nung una, hindi. Okay? Number 4. In what areas? Kaya niyo ba ito? Pakitapik mo na yung katabi mo. Sumaga pa para matulog. Okay? Number 4. Involve God in our dreams and wishes. Wow! Saan? In our dreams and wishes.
Anong verse po natin dyan? John 15:7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and I will, and it will be done for you. Tingin mo sa akin muna, saglit. Saan natin si Lord involved? Gusto mo maging happy? Amen. Mga sagot na parang hindi ka nagmusala. Gusto niyo maging happy? Amen. Tapatan niyo naman yung energy ko. Gusto niyo maging happy? Amen. Okay? Saan? Sa area ng dreams at saka wishes. Amen. Ano bang pangarap mo? Tanong! Kasama ba sa pangarap mo si Lord? Okay, ganito gawin natin. Siyempre, ganito gawin natin. Tingnan sa akin. Pag hindi siya kasama, be honest, pag hindi siya kasama, huwag kang sumagot. Okay? Pag kasama siya, sigaw mo. Amen! Maliwanag? Okay. Sa pangarap mo ba? In your dreams and wishes, kasama ba sila? Amen. Kung may nagprotesta, kunin mo wala, ba't yung lahat mo? Ano na ibig sabihin dito? Mga kapatid, ang pangarap, hindi pa yung realidad. Tama? Ako isa ko sa pangarap ko, maging presidente ng Pilipinas. Ang tawag dyan, wish. Pangarap. Ba't masama? Di ba bagay? Ang point dito, pag sinasabing wish, it seems impossible. Kaya nga ang mga bata, kumanta na lang, when you wish upon a star. Bakit? Wish lang eh. Pero si Lord may sinabi, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish. And it will be done for you. Amen. Oo. Amen. Ang importante lang, Ronald, kasama siya sa pangarap mo. Amen. At pagkasama siya sa pangarap mo, ang sabi nga ng iba, ilista mo na, tagumpay na. Bakit? Yung kasama mo, kaya niyang gawing posible ang imposible. Hallelujah! Hallelujah! Kasi siya, praise the Lord! Praise the Lord. Huwag mong iwanan si Lord sa pangarap mo. Amen. Problema sa'yo, iniiwan mo siya eh. Pastor, pangarap pa lang naman yan. Yun na nga eh. Sa pangarap, kahit sa pangarap, isama mo siya. That's right. Ako nga inangangarap ka rin lang, di mo pa siya sinama, isama mo siya. Bakit? Dahil ang pangarap, binubuo pa lang yan. Sa isip mo pa lang. Pero gusto kong sabihin sa'yo, pagkasama si Lord, yung pangarap maging realidad. Amen. Ako nga, kaso pag nangarap ka, ikaw lang. Isang araw, magiging engineer ako. Isang araw, magtatayo ako ng 25 na pure gold. Isang araw, lumipas na ang isang araw. Lumipas ang mga taon. Pure lang ang nagtatayo mo, wala pang gold. Sabi, why? Because in your dreams, in your wishes, you did not involve God. Tingin mo sa akin, kahit ho sa mga nanay, mga magulang, magsabi ng amen. Amen. Kahit ho sa pangarap ng mga anak mo, i-involve mo si Lord. Para ano? Kasi tingin sa akin, bilang mga magulang, kapos tayo. Pero pag si Lord kasama sa pangarap, Lord, ito yung pangarap ko sa anak ko, paglaki niya maging civil engineer siya, Panginoon. Pero Lord, kumulangat pa ako, kakapusin pa ako. Pero Lord, ini-involve kita, Lord, yung hindi ko po kaya, kayo na po magdagdag. At ang sabi na, Lord, hindi mo pa sinasabi, tinapos ko na. Bakit kasama ako dyan? Hawakan mong kamay ng katabi mo, sabihin mo sa kanya, kahit sa pangarap mo, isama mo si Lord. Para ang pangarap
ay maging realidad. Maging realidad. Okay ba kayo dyan sa labas? Ayos kayo dyan? Ang pangarap maging realidad pagkasama si Lord. Bakit? Kasi yung hindi mo kaya para matupad ang pangarap mo ay magiging posible na. Bakit? Si Lord na ang gagawa sa hindi mo magagawa. Amen. Lagi kong sinasabi, just do what you can do, what you cannot do, God will do for you. Amen. Sama mo siya. Kahit pangarap pa yan. Gusto naman pangarap, akin na nga lang dyan. Pangarap, yun na nga eh. Isama mo siya. Baka mo, Sally? Kahit sa pangarap pa lang. Eh wala, mga babae, pag nangarap kayo, iba eh. Hindi kaming dalawa lang. Wala nang kasamang iba, kami lang. Si Mr. Right, kami lang, wala nang kasamang iba. Hindi pwede. Kahit sa mag-asawa, kasama pa rin si Lord. Amen. Kasi yung babae at saka lalaki, pag kayong dalawa lang, at pag kayo nagkakainitan, tama, walang referee. Pagkasama si Lord, sino na magre-referee? At pag sino na kasama sa gitna ng mag-asawa, walang boxing na mangyayari. Are you there? Amen. Eh pero kung kayong dalawa lang, ano sabihin ng mamae? Sinusubukan mo lumabo, makita mo. Sabi nila, lalabang ka na ha? Teka. Pero pag nandyan si Lord, ano sabi ni Lord? Foul! No fight! Amen. Kaya kita nyo, sa lahat ng aspeto, mapasingle ka man o mapadouble. Kailangan involved si Lord. Amen? Paghahawakan ulit ang katabi mo, tingnan mo sa mata diretso. Kahit sa pangarap mo, i-involve mo si Lord. Ito, di masyadong alam ng iba eh. Mangarap muna. Anong ginagawa ng iba? Mangangarap muna. Pag may pangarap na, sabay-sabay, Lord, tulungan niyo po ako matupad ang pangarap ko. Tingnan sa akin. Pag-ising ka na sa katotohanan. Bago ka pa nangarap, alam niya na kung anong dapat para sa'yo. Pero na-involve siya, alam ba, Lord, pangarap ko, Lord, magiging artista. Sabi niya, Lord, ano? Kita mo, pag hindi mo i-involve, ma'am, testingan mo, hindi ko i-involve. Lord, gusto ko maging leading lady ni Maria. Ano sabihin ng Lord? Anak, sana i-involve mo ako. O sige, Lord, involve ka na, gusto ko maging artista, magiging leading man ni Maria. Anak, ikaw lang yung kikidnap kay Maria. Ililit siya ni Ding Dong. Intindihin mo, anak. Dahil in-involve mo siya, natutunan mo, hindi ka leading man. Kontrabida ka! Nakuha? Ngayon, nung hindi mo siya in-involve, ang pangarap mo talaga, feeling mo talaga, ikaw si Ding Dong, boy, gumising ka sa katotohanan. Nakuha? Minsan, iniisip mo, ito yung tama, pero pag in-involve mo siya, i-reveal niya sa'yo, anak. Balik ta rin mo ng camera. Kontrabida ka talaga. Wala na si Pakito Diaz, ikaw mo pumalit sa kanya. Pero nakala ko leading man, kaya nga buti in-involve mo ako, nalaman mo. Ayun eh. Pag-isabi mo sa katabi mo, okay, kontrabida pa pala. Okay. Iyang tao pa na magpangarap, napakataas. Tama ha? Correct. Ang katwiran natin dati, pangarap na nga, libre na nga lang, itaasan mo na. Tingin ka sa akin. Minsan pa masyado mataas ang pangarap. Delikado din yan. Bakit? Masyado mataas eh. Matakay mo, leading man ka. Leading man ka ni Maria. Minsan wala na sa ayos yung pangarap mo. Gusto mo masayos pangarap mo? Amen. Gusto mo masayos pangarap mo? I-involve mo si Lord, malalaman mo, kapalit ka ni Pakito. Nako ha? Amen. Kaya minsan pag masyadong mataas, medyo nawawala eh. Okay? So yung pangarap, binabagay rin yan. Okay? Number 5. Ito ho, I believe, ito yung makakatulong sa atin yung panlima. Ano pong panlima? Involve God in our problems in life. Okay? 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him because He cares for you. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng iyong pasanin sapagkat Siya'y nagmamahal sa iyo. Amen? Amen. Tingin sa akin.
Pag may problema ka, i-involve mo si Lord. Amen. Sa atin, ibang klase tayo. May problema ka? O, pwede bang mapag-isa ko? Pwede mo na ako, I want to be alone. Tama? Ganun ang style natin, tama? Malungkot ka, may problema ka ba bago makatulog? Shh! Leave me alone. I want to be alone. Sabi naman ng Diablo, come on baby, I'm waiting for you here. In your problems, involve God. Anong offer ni Lord? Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Minsan hindi mo naranasan yung pag-ibig ng Diyos, yung pagkalinga ng Diyos. Bakit ayaw mo siyang i-involve? Hindi ko alam saan ang galing itong kaisipan na ito. Pag may problema, gusto mag-isa. Pakitanong yung katabi mo, di ba ganyan ka? Pag may problema ka, gusto mo mag-isa. Tingin sa akin, sirain na natin yung kaisipan na yan. Agree ba kayo? Amen. Sirain na natin yung kaisipan na yan. Magkala mo kayo, pag may problema ka, hanap ka ng kausap. That's right. Amen. Delikado pag mag-isa ka. Tapos every time na mabigat problema, mag-isa ka. Anong gagawin mo? Harap ka sa pader. Okay? Pakausapin mo yung pader. Bakit nangyari sa akin ito? Simple lang naman ang pangarap ko, magiging leading man ni Marian. Bakit hindi ako mabigyan-bigyan ng break? Bakit? Nakuha niyo? So kahit sa problema mo, i-involve mo si Lord. That's right. Bakit? May offer siya. Sino sa inyo rito pagod na? Basta pagod na ako eh. May offer si Lord. Come unto me, those who are labor and heavily laden, and I will give you rest. Matthew 11:28. Diyan ba kayo? Amen. Ngayon ba kung suluhin ang problema mo? Hindi mo kaya yan. Amen. Alam nyo, pinagpipili ko kayo isa-isa. Ini-impress sa akin ni Lord yung mga problema nyo lahat. Kaya minsan ako yung, sabi ko, Lord, bigyan mo po ng tulong, Panginoong grasya si ganito, Panginoon, sa kanyang kinakaharap ngayon. Kung ako po ay nagpipray sa inyo, andyan ba kayo? Amen. Kung ako po ay nagpipray sa inyo, ipag-pray siya naman ang mga sarili niyo at kumapit na kayo kay Kristo. Amen. Okay? Involve ka in your problems. Pagkasabi sa katabi mo, huwag kang magsulo, nandito ako. Baka kayo naman yung miyembro ng madaling lapitan, mahirap hanapin. Okay? Kasi nga whether we like it or not, maraming problema. Lahat ko na may problema, magsabi ng amen. Amen. Push, kadami kalapas. Amen! Kalapas. Okay? Involve God. Ha? Kaya mga nasa labas, involve God. Huwag mong resolbahin niya mag-isa, mahirapan ka. Okay? Ang maganda pagkasama si Lord, ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He made everything beautiful in His time. Are you there? Amen. Tingin po sa akin, tiis-tiis muna ngayon. Okay ba? Pagkasabi sa katabi mo, tiis-tiis muna ngayon. Kasi minsan pag mayroon tayong problema, gusto natin instant. Nauso na kasing instant ngayon. Instant noodles. Ano pa? Instant coffee. Ano pa? Instant juice. Lahat na. Ayaw na tumayo ng tao. Pati electric fan, remote na. Pati aircon, remote na. Pula na lang tao na lang yung remote eh. Okay? Nandiyan po ba kayo? Anong ibig sabihin mo rito? Tiis mo na. May problema? Tiis lang. Involve mo si Lord. Panginoon, kailangan kita rito. Kayo po ang tumulong sa akin. Tingin sa akin, kunting tiis. He will make all things beautiful in His time. Amen. Okay? Number 6. Number 6. Involve God in the area of our weaknesses. Kailan? In the area of our weaknesses. 2 Corinthians 12:7-10, ang sabi,
or because of this surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in the flesh. Si Apostle Paul ito, a messenger of Satan to torment me. These times I pleaded with the Lord to take it away from me, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Amen. Sino pa sa atin may mga kahinaan? Diba? Meron tayong kahinaan. Pag yun ang umatake sa atin, nawawala minsan yung pagkakristyano natin. That's right. Ibig sabihin ako lang. Ulitin ko na. Minsan may mga kahinaan. Hindi kasi, sabi ko tapatan yung energy ko eh. Okay. Hirap yung kausap. Okay, di ba? If in our weaknesses, involve God. Si Paul, kasi ganito yan eh, Michelle, si Paul, nagkaroon siya ng vision na nakarating siya sa third heaven. Kuha? Pagdating niya sa third heaven, yun yung tirahan ng Diyos mismo. Sabi niya, walang enough words sa mundong ito si Telaw na pwedeng i-describe sa heaven. Wow. Brother, para manatili siyang humble at hindi siya magiging boastful, anong ginawa na Lord? Nagpadala ng thorn in the flesh. Hindi po clear ang Bible kung ano yung thorn in the flesh. Basta yun ang naging hadlang sa kanya sa pagbe-ministry niya habang nabubuhay siya. Para ano? Para wala siyang may pagmalaki. Alam mo ang ginawa ni Paul? Pinag-pray niya, Lord. Kasi ganito, pag si Paul nag-pray sa iba, isang lay hands lang gumagaling. Kahit yung patay na bubuhay. Yung kanya, thorn in the flesh niya, pinag-pray niya 3 times pa eh. In the name of Jesus, go! Sabi ng thorn in the flesh, ayoko. Pangalawa, in Jesus' name, go! Ayan. Pangatlo, tunatanggap, pinakapursa na, in the mighty name of Jesus of the Nazareth, by the blood of Jesus, go! Sabi ng witness, ayaw nga eh. Wala. Kinausap niya si Lord. In-involve niya, Lord, hirap na hirap ako. Sabi, mayroon pa nagsabi, but this is not really a solid theory, pero sabi ng ibang Bible scholars, di ba nung namit niya si Lord, tinamaan yung mata niya, nabulag siya? May light na tumama sa mata niya, nabulag siya, tapos in-anoint siya, pinag-pray siya ni Ananias, natanggal yung para mga kaliskis. Nabasa niyo ba yun? Nasa Acts yun, chapter 7 yata, if I'm mistaken, or 8. Nalaglag yung mga ano, pero nangyari, tumama na ano sa kanya, sa kanyang mata, talagang matindi. Ang sabi nga sa Bible, minsan, pag nagsusulat si Paul sa mga churches, minsan hindi siya. Nabasa niyo ba yun? Sabi, akong si ganito ang sumulat nito, pinasulat ng ni Paul. Sulat ni Paul, pero iba yung nagsulat. Message ni Paul, pero iba yung nagsulat. Bakit? Minsan, sabi ni Paul, minsan, malaki yung sulat, siguro sa mata nga. Eh, kayo naman, napansin niyo ba minsan, may diferensya yung mata niyo? Ang hirap kaya. Ha? Pinag-pray niya, sumagot si Lord. In-involve niya si Lord. Tama, may weakness siya? In-involve niya si Lord. Ang sabi ni Lord, hindi yan pwedeng alisin sa'yo. Pero remember this, my grace is sufficient. Amen. Are there? Amen. Kapatid, may weakness ka man, sufficiente. Ang alin? Ang grasya ng Diyos para ma-overcome mo yan. Tanong, nagtagumpay ba si Paul? Nagtagumpay. Yun yung dulo na pupuntahan mo. Ibig sabihin, you involve God in your destiny. Lord, sa hantungan ko, sa pupuntahan ko, Panginoon, samahan niyo pa rin ako. Philippians 3:20 ang sabi, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Hallelujah! Ang sabi pa ng Lord, sa Romans 8:18, through Apostle Paul, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed to us. Pagkisabi sa katabi mo, yung mga pagtitiis mo ngayon ay hindi kayang ikumpara sa kaluwalhatian na naghihintay sa iyo. Sarap eh, no? Nakuha ho? Amen. Nagtitiis tayo rito. Maraming issue sa buhay rito. Bawat kibot mo, kailangan may pera.
Tubig, kailangan ng pera. Ilaw, kuryente, kailangan ng pera. Sa sobrang sophisticated ng tao, hinuli ang hangin, inilagay sa tangke, bibilhin mo ulit. Tama? Lahat may pera. Ilalagay, huhulihin yung hangin, ilalagay sa tangke, ibibenta sa may hika. Tama? Bawat kibot, pera. At kailan nagkakaroon ng malaking problema? Pag wala kang pera. Pakisabi sa katabi mo ang tawag yung bursitis. Okay? Pag wala kang pera doon, nagkakaproblema. Bakit? Kasi bawat galaw mo, kailangan ng pera. Pero masayang-masaya ka naman pag may pera ka. Bakit? Kasi bawat galaw mo. Wala ba tayong lunch ngayon? Wala po. Just call 7,000. Jollibee delivery. Magkano? Akong bahala dyan lahat. Bakit may pera mo? Pero whether you like it or not, darating ang problema. Pero gusto ko sabihin, kung nagtitiis ka man ngayon, kung mayroon ka man pinagdadaanan ngayon, gusto ko sabihin, hindi yan kayang ikumpara sa kalawalatian na naghihintay natin sa kalangitan. Hallelujah! Ito ang your destiny. Lord, this is not my home. Amen. This is not my home. I am just a stranger. I am just a stranger in this world. Amen. Naalala niyo yung sinasabi ko palagi? Turista ka lang rito. Amen. That's right. Sino sa inyo nakaranas na mag-travel sa ibang bansa? Wala pa nakapag-travel sa ibang bansa? Ito, isa. Dalawa. Parehas tayo. Okay? Ang point dito, di ba? Pag pupunta tayong Hong Kong, ano gagawin natin? May itinerary tayo, di ba? Ang una kong puntahan, Disneyland. Pangalawa, Land Disney. Pangatlo, Disneyland. Okay, lahat yan. Pumuntahan ko isa-isa. Ay, itinerary na! Bakit? Kasi 2 weeks lang ako roon. Na naman? Kasi 2 weeks lang tayo doon, hindi kailangan itinerary natin, alam na, everyday. Para pag-uwi natin dito, sa damakmak na picture ang ating may bibigay. Eh, mapapal ng mga tao, pupunta sa malayo, wala ng picture. Hindi mo picture ka sa bakery shop dami. Okay? Ano ibig sabihin? Diba? Ganun lang naman, di ba? And then we want to enjoy, we want to make the best out of that 2 weeks vacation. Tama? Patingin sa akin, ikaw ay turista lang dito sa mundo. Okay? Ang problema sa atin, para tayo, pag nabuhay tayo, parang akala natin, taga rito na tayo. Pagkasabi sa katabi mo, hoy, magising ka sa katotohanan. Hindi ka taga rito. Pero kung mabuhay ka, parang taga rito ka eh. Nakuha? Kaya, you can enjoy life, you can be happy, paano? If you think like a tourist in this world. So every day you wake up, ano bang itinerary ko today? Okay. I will sing praise and worship to the Lord. I will read His Word. I will communicate with God. Hallelujah! Yan ang turista. Hindi yung pagising ko sa umaga, pagbihirang buhay ito, balik na naman sa papel. Billing invoice number 1. Billing invoice number 2. Tatakan. Tatak. Paid. 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 Ano ibig sabihin? Kasi nga, you are trying to live here. Pagkasabi sa katabi mo, hindi mo nga ito tahanan eh. Hindi mo nga tahanan eh. Kulit ka eh. So ano nangyayari? Dahil sa sobrang kakulitan mo, hindi mo na na-enjoy ang buhay. You want to enjoy life? You want to enjoy life? You want to enjoy life? Ano kailangan mong gawin? Isipin mo, turista ka lang. Ang turista, nag-i-enjoy yan. Tama? That's right. Hala, ang i-stay mo rito, pinakamatagal, 80 anyos. Kung mahilig ka sa gulay, kung puro ka karne, 70 lang. Nasa Bible yan. Nakawa? Kung 70 ka lang mag-stay rito, make the best out of it. Una, gawin mo, love God. Pangalawa, wala kang kaaway. Pag-isa sa katabi mo, wala ka dapat kaaway. Kasi nakakabawas ng panahon, nakakabawas sa buhay yung may kaaway. Alam nyo ba, pagka ikaw galit palagi, napapapilis ang buhay mo. Alam nyo ba yan? Hindi nyo alam? Kung ngayon, alam nyo na.
Nagets? Kailangan ng maintindihan nito in our destiny. Lahat ng ating pinagdadaanan dito, pansamantala lang yan. Okay? Pero I'm not saying na hindi mo na i-reach yung dreams mo. Abutin mo pa rin yung dreams mo, pero ang sinasabi ko sa inyo ngayong araw na to, siya, i-involve mo ang Panginoon. Para ano? Para sigurado matupad ang pangarap mo. Amen. Amen? Palapakan natin sa Lord. Glory to God. In our conclusion, always remember, God is our Creator. Please don't forget that. God is our Creator. Okay? Ang sabi po sa Bible, ano po Revelation? When God had created us, His purpose is for us to take dominion. All of us were born for His purpose and by His purpose. May purpose po ang buhay kung bakit ka nilikha ng Diyos, ba't buhay ka ngayon. Alamin mo lang. Paano mo malaman? Involve mo si Lord. Amen. Okay? Ang sabi po ng Bible, we should remember God, our Creator. The Bible says in Ecclesiastes 12:1, remember your Creator in the days of your youth. Ibig sabihin, habang malakas ka pa, alalahanin mo siya. Don't forget God. The Bible reminded us that without Him, we can do nothing. Okay? We should involve God in all aspects of our lives. He is the beginning and the end of all things. He is the source of everything. The Bible says, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who lives in it. God owns everything, including man. God owned us. We belong to Him. Ano po ang sabi ng Bible, mga kapatid? Kailangan ang ating isip, ang ating puso, itutok lang natin sa Panginoon. Let me end with this. If God is involved in the process of our lives, always remember this. He is the God who parted the Red Sea. Amen. Amen? Amen. And allowed the Israelites to walk on a dry ground. Every time po na aking pinag-iisipan ito, masyado po ako na-overwhelmed. Mantakin mo, Montes, yung Red Sea, napakalalim, napakalaki, hinati ng Diyos. Bakit kailangan hinahatiin ng Panginoon? Sabi, ba't kailangan hatiin? Kasi tatawid ang kanyang mga anak. Wala na po silang mapuntahan. Pihaherot po ay bulubundugin. Ang Baal-Zephon ay bato, puro bato. Sa likod, naroon ang mga Egyptians na handang papatay sa kanila. Sa harap naman nila, anong meron? Red Sea. They were trapped. Anong ginawa ng Lord? Pwede naman rin pasabugin yung mga bato. Kasi pag sumabog yung mga bato, magkalat, mahirapan pa sila. Ilan sila na umalis sa Egypt? 601,000. Nakuha ko? Pwede naman rin pasubugin ng bundok. Kasi pag pinasabog ang bundok, mahirapan pa rin sila. Pwede naman patayin yung mga Egyptian, pero kailangan nga na doon patunayan ang kanyang kapangyarihan sa mga Egyptian. So wala nang ibang napagdiskitahan ng Panginoon. Ang sabi ko, wala nang ibang napagdiskitahan ng Panginoon. Amen. Kundi ang Red Sea. Tingin kayo sa akin, walang pipigil. Pag kumilos ang Diyos, pag napagdiskitahan ng Panginoon, wala siyang pakialam kung ano man yan. Red Sea man yan, wala siyang pakialam. Bakit sa Kanya lahat ng bagay ay madali? Amen. Tutok mo, ang tungkod mo. Tinutok ni Moses, uminip ang malakas na hangin, nahati ang dagat. Bakit kailangan hatiin ang dagat? Kasi tatawid ang kanyang pangalan. Oo. Kapatid, feeling mo trap ka na. Pag feeling mo trap ka na, God will make a way. Amen. When there seems to be no way, He will make a way. Bakit? Bakit kailangan gumawa ng paraan ng Diyos? Kasi tatawid ka eh. Bakit? Kasi anak ka niya. The same God. Di ko ma-imagine, Brother August, nung tumawid ang mga Israelita. Anong nangyari? Sabi, nagkaroon sila ng wall of water. Hindi na fire, water. Kita mo? Nakita mo, Ronald? Nung tumawid sila, sino nakita ng aquarium dito? Pinakamagandang aquarium, nakita niyo na? Diyan sa may sa may Rosa Boulevard, ano yan? Ocean Park? Maganda? Wala yan. So nakita ng mga Israelita. Habang naglalakad sila, nakita nila yung katabi, wow, ang laki ng pating.
Wow, ang laki ng pawikan. Alam mo, para siya naglalakad sa isang napakataas na wall. Kasi napakalalim ng dagat eh. Tingnan namin. Hindi lang ni Lord hahawiin ang problema mo. Nung problema nila kasi pagtawid sa dagat, hinawi ni Lord yung dagat at habang tumatawid sila, nakita nila ang magagandang view. Kayo kasi pa nagbasa, hindi nyo ini-imagine eh. Nahawi ang dagat, o ano ngayon? Hindi ganon. Nung mahawi yung dagat, nagiging wall. Wow, ang ganda ng pagi. Naka nyo? Tingin sa akin, hindi rin makalapit agad ang mga Egyptian. Alam nyo bakit? Naglagay si Lord ng angel of fire. Tingin sa akin, no? Revelation ito, makinig mabuti. Pag-trap ka na, gusto kong sabihin sa'yo, huwag kang matakot. Bakit? Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para makadaan ka. At habang dumadaan ka, si Satanas nanggigigil lang habulin ka, huwag kang mag-alala. Mayroong angel na magbabantay para hindi siya makalapit sa'yo. Para ano? Mag-sightseeing ka muna. Pakisabi sa katabi mo, mag-sightseeing ka muna. Enjoy na enjoy nila. Grabe! Pagkatapos sabi ng Lord, tama na yung sightseeing, bilisan! Pagtawid nila, sumunod ang mga Egyptian, galit na galit. Sabi ng Lord, itutok mo uli ang iyong tungkod, sumara ang dagat, patay lahat ng Egyptian. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Yung Diyos na humati ng dagat at nagpatawid sa kanila, siya rin yung Diyos na sinasamba natin ngayong umaga. Amen. Di siya nagbabago. Di siya nagbabago. Sino pa? Kailangan na maintindihan nyo, siya rin yung Diyos na nag-iingat kay Daniel sa kulungan ng mga leon. Alam niyo yung mga leon sa Israel, tingin mo sa akin, walang bibigit. Pag mayroon silang ipapakain dun sa leon, yung mga leon na yung Brother August, ginugutom yun ng mga 1 hanggang 2 linggo. Pag tumayo yung leon na yun, mas matangkad pa sa akin. Yung mga leon na yan, inihanda lang talaga panlapak sa mga lumalaban sa hari. Doon itinapon si Daniel. Nawa? Yung hari, habang tinapon si Daniel, na ano siya? Nahabag, ang bait-bait ni Daniel, ba't natapon doon? Ang anong kaso ni Daniel? Nag-pray lang sa Lord. Itinapon siya doon, isip ng hari, patay na nilapan na siguro dulog-dulog na si Daniel, mga buto na lang siguro naiwan. Kinabukasan, pagpunta niya, Daniel! Ang ganda ng bati ng hari, Daniel! Lingkod ng matastasan Diyos, buhay ka pa ba? Sumagot si Daniel, mabuhay ang mahal na hari. Hindi po ako kinain ng mga leon sapagkat pinatikom ng Panginoon ng kanilang mga bibig. Amen. Ano ngayon? Tingin sa akin. Michelle, tingin ka. Yung mga leon na yun, Sarah, ang lalaki. Okay? Eh, siyempre, nantok naman si Daniel sa loob. Diba? Diba? Kasi kayo pag nagbasa, lawakan nyo. Sabi ng leon, Mr. Daniel, antok ka na? Tama-tama yung pigi ko. Mala Sheraton bed. Come to Papa. Ang sarap ng tulog ni Daniel. Sheraton bed. Pero ang leon, habang yung leon gusto siyang kainin, binusalan ng Panginoon. Behave. Behave! Nako ha? Amen. Kahit nasa gitna ka na matinding panganib, ang Diyos pag-involve sa buhay mo, hindi kanya ibitawan. Amen. Hindi ka na papakawalan. Bakit? Kahit nakapalibot na ang banta ng buhay, kahit karamdaman, cancer, whatever it is, the Lord is with you and He will never give up on you. Amen. Amen? Anyan pa ngayon? Amen. Sabi ng hari, yahon! Si Daniel ngayon na! Tinahon. Yung mga nag-akusa kay Daniel, mga sinungaling kayo at ang pamilya nyo, itapon. Tinapon. Sabi sa Bible, hindi pa lumapag. Hindi pa lumapag na semento. Sabi ng leon, wala sa Bible, kaya naisip ko, sabi ng leon, buti na lang, di natin siya kinain, ano? Kita mo? Buy one, 8-10.
Di natin kinain yung isa, ang tinapon higit sa 10, yam. Di pa umabot, kinain na. Ang Diyos na nagligtas kay Daniel, siya rin Diyos na sinasamba ng Ambassadors for Christ. Hallelujah! Hallelujah! And we shall praise the Lord! Hallelujah! He is the God who saved Meshach, Shadrach, and Abednego. Remember Meshach, Shadrach, and Abednego? Itinapon sila sa apoy. Natapon ba sila sa apoy? Natapon. Tingin sa akin. Yung nagbuhat sa kanilang malalaking mama, hindi nga napunta sa apoy. May distansya pa, namatay sa sobrang init. Pero silang tatlo nakatali, naitapon sa apoy. Talagang bumagsak sila sa apoy. Nakalas ang lubid, tumayo ang tatlo sa gitna ng apoy. At nagmarcha. At kumanta. O, di nyo naman nabasa yun. Kumanta. Kasama natin Diyos, di ako matatakot. Naglakad sa apoy. Ang matindi ganito. Apoy na yan. Sabi ni Nebukadnezar, napatangon siya sa trono niya, ilan tinapon natin? Manami tatlo. Bakit parang apat ang naglalakad at yung isa kamukha ng anak ng Diyos? Ba? Kahit sa apoy. May mga times, makinig kayo mabuti, please, wala pipigit o hindi sa harap. May mga times, i-allow ng Diyos, masadlak ka sa hirap. May mga times, i-allow ng Diyos, masadlak ka talaga doon sa matinding pagsubok. Amen. Yes. Ba? Lord, bakit mo inalaw? Huwag ka nang pumalag! Pakisabi sa katabi mo, huwag ka nang pumalag! Pag nariyan ka na, diyan ka na! Pero one thing is for sure. Sa gitna ng apoy, sasamahan ka niya. Bakit sasamahan ka niya, August? Kasi siya ang magsisabing insulator mo. Amen. Isa na sa apoy ka! Diyos ko, bakit naman nasa apoy? Ang tindi naman ito, bigat naman ito, Lord. Sabi na, Lord, tumigil ka, ang arte mo, magkasama tayo. Amen. Minsan masyado kayo maarte. Bakit mo ako? Huwag ka na mag-inarte. Dahil hindi ka na, Lord, hayaang sumuong sa panganib na mag-isa. Sasamahan ka niya at pagkasama mo siya, tapos ang problema. Amen. Hallelujah! And we shall praise the Lord! Hallelujah! Hindi pa tapos na tapusin natin to. He is the God who had empowered David to slay the giant Goliath. Inaraw ko Michelle si Goliath, 9-footer. Habang ako'y nagmamaniho, August, nakita ko yung container van, nakita ko nakalagay yung container van, 9 feet pala yan. Sabi ko, Diyos ko, ganyan kalaki si Goliath. Para sa Bible, 9-footer. Ganyan kalaki. At buti kong may TV. Hindi, ang laki talaga. David, ilang taon? Eliasar, tayo. Tayo, Eliasar. Ito si David. Diba? Ganyan si David, si Goliath napakalaki. Pero si David ganyan tapang mandes. I will kill you in the name of the Lord. Sabi ni Goliath, halika na rito, puro kadagdag. Inisling niya. Ako naniniwala eh. Yung helmet ni Goliath, tingin-tingin. Alam niyo, minsan tutuwa kayo magbasa kayo ng isakto talaga. Yung helmet ni Goliath, nakatakip yan dito, ang nakalabas dito lang. Tsaka yung mata. Mayroon ganun nyo, helmet. Yan na lang, helmet. Tapos may polish pa yan dito. Okay? Tapos dito, ganun. Okay? So nakalabas ito lang. Nakita ko eh. Sabi ko nakita ko. Amen. Salubong sila. Isang bato lang. Tingin sa akin. Saan palagay mo? Diretso dito yun? Hindi. Gumano ng bato. Sabi na, hindi. Itapan mo sa noo. Sa laki noon. Basta si David, Lord, ikaw nang bahala. Para sa iyo ito. Yung pangalan mo, hinihinga nito, higanti nito.
gumano ng bato. Ay, sabi, hindi, dito. Yan. Ayan, sentro. Baon eh. Amen. Amen. Ano ba man mo? Minsan, Michelle, mami-inspire mo. Andito ang target, dito ka tumira. Dahil involved si Lord, kaya dito ka tumira, ililis mo yung bala, papunta sa target mo. Tama ba natin to? Amen. Kasi ang Diyos pag kumilos, sobrang nakakamangha. Amen. At sabi ko, nakakamangha. Ngayon mo mamangha ka sa gagawin niya sa buhay mo. I-involve mo lang kasi siya. And most of all, He is the faithful God who was with Job. Kilala niyo si Job? Kilala niyo pa si Job? O ayaw niyo pag-usapan si Job? Si Job? Mabait? Si Job? Godly? Ito na ang picture ng Kristiyano ngayon. Tingin sa akin. Si Job godly, si Job mabait, si Job sumasamba sa Lord. Nagsiserve sa Lord. Itong Satanas umakyat sa langit. Huwag din akong tanungin, ba't nakakyat sa langit? Ano yung malay ko? Ba't nakakyat? Sabi ng Lord. Tingin sa akin, kasi si Lord pinagmamalaki tayo kay Satanas. Nakita mo yung aking servant si Job? Walang katulad yan. Ang Satanas protesta palagi yan. Alisin mo yung kayamanan niyan pag hindi ka niyan isusumpa. Ang sagot ng Lord, sige, alisin mo ang kayamanan, wag mo lang siyang saktan. Kinuha lahat ng baka, ng camel, ng mga kambing, ng mga tupa, pinakidlatan yung mga nagbabantay, patay lahat, kinuha, ubos! Ano sabi ng Lord? Ang sabi ni Job, magpupuri lang ba ako? Kung meron, dapat kahit wala, ang pangalan ng Panginoon may taas. Amen. Akyat si Satanas ulit, sabi ng Lord, okay, tama. Full sa akin yan. Protesta na naman. Saktan mong katawan yan pag hindi ka sumpain. Okay, sige, saktan mo. Huwag mo lang patayin. Alam mo, pag si Satanas ang manakit, ibang klase. Nilagyan siya ng bukol mula ulo hanggang talampakan. At yung bukol na yon, nagsiputukan. Nagsiputukan. At may kasama, nakatira na si Job sa tabi ng basurahan. Para ano? Para paghugot niya, tapo na lang agad. Amen. Faithful ka, Lord? Faithful kay Lord? Mag-serve kay Lord? Nag-worship kay Lord? Ginalaw ni Lord. Mayroon siya kaysa sa kakampi. Sino? Ang kanyang mahal na asawa. Yung asawa hindi kinaya eh. Grabe ang baho ni Job, talagang puro sira na lahat pati mukha. Ano sabi ng asawa? Sumpain mo na ang Diyos na mamatay ka na. Hindi niya na kaya eh. Grabe paghihirap talaga ni Job. Pero sabi na Lord, wag mo na siyang patayin. Tingin sa akin. Nanginginig na kayo ha? Kaya ba? Amen. Minsan ialaw ng Lord ng matindi. Para ano? Para mapatunayan ang kanyang kapangyarihan. Sabi niya sa asawa niya, hangal na babae, magpapasalamat ka lang ba sa Panginoon? Kung mabuti ang lahat, hubad akong dumating, hubad din akong babalik sa kanya. Grabe si Job. To make the long story short, matindi ang pinagdadaanan niya. Ito malupit. Dumating ang kanyang tatlong kaibigan. Salamat. Yung asawa ko, itinakwil ako. Buti na lang may kaibigan akong dumating. Alam mo sabi ng mga kaibigan, may kasalanan ka siguro no, kaya ka nagkakaganyan. Minsan pati kaibigan mo hindi mo maaasahan sa oras ng pangangailangan. Sila pa ang nag-condemn kay Job. Pero sabi ni Job, alam ng Diyos kung anong nangyayari. Dumating ang punto, sobrang frustrated niya na sabi niya, bakit pa ako pinanganak kung ganito lang? Bakit nasabi ni Job yun? Hindi siya nagreklamo. Nasabi niya yun sapagkat naglilingkod siya sa Panginoon. Bakit nangyari ito sa kanya? Pero ang Diyos, tingin sa akin, minsan nagtitimpi. Anak, gusto niyo kitang tulungan, pero kunting tiis pa.
Maaari ba sa inyo ngayon, atat na, gusto mo nang may mangyaring breakthrough sa buhay mo, pero hindi na inaano, bakit? Kunting tiis pa! Sabi sa katabi mo, kunting tiis pa. Ito pa matindi, yung kanyang mga anak nag-party. Ginawa ni Satanas, ginuho yung bahay, bumagsak yung bubong, patay lahat. Ilan sila? 8. Matanda na si Job, pero napatunayan ni Job ang kanyang katapatan sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, it's time! It's time! Ni-restore ng Diyos lahat ng ninakaw at nawala kay Job. Ibinalik ng Diyos double. Ito pa malupit, matanda na si Job. Ng kanyang 8 anak napalitan. 8. At yung kanyang mga anak na babae, 3 babae, nagkaanak pa siya 3 babae. Yun ang pinakamagaganda sa lupain na tinirahan nila. Ano ibig sabihin? Diyos ko, Panginoon, maawa ka sa amin, paunawa mo sa amin ito. May mga times, gusto ko lang sabihin sa amin, may mga times masasaktan tayo. May mga times mahihirapan tayo. Pero huwag ka lang bumitaw sa katotohanan. Ano ito, Ma'am Tess? Huwag mong bitawan ng katotohanan. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa malakas sa palakpak, sa ating Diyos ko, hallelujah. Sabi ng Lord sa Jeremiah 32 verse 17, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap sa akin. Nothing is so difficult for God. Kung ginawa ng Diyos sa mga taonang binanggit ko, gagawin niya rin sa atin sapagkat hindi siya nagbabago. He is alive! I said He is alive! He is faithful! And His love endures forever. Everything is possible with Him. With God, everything is alright. Pagkasabi sa katabi mo, with God, everything is alright. Handa ka na ba magtiwala sa Kanya ngayong umaga? Handa ka bang ibigay ang lahat sa iyo ngayong umaga? Handa ka na bang mag-involve si Lord sa buhay mo ngayong umaga? Handa mo na bang ibigay at pagkatiwala sa Kanya? Ang driver's seat, tingin sa akin, huwag mo nang imaneho ang buhay mo kaya bangga-banggang inaabot mo. Umalis ka dyan sa driver's seat, sabihin mo, Lord, ikaw nang umupo ngayong umaga sa driver's seat, make me your passenger. Kapag si Kristo ang ngayong nagmamaneho sa buhay mo, tiyak biyahing langit ang bagsak mo. Amen. Maliwanag? Tumayo tayong lahat ngayong umaga. Hallelujah.